10-4 Pinas at patuloy pa rin ang ating pagbati sa mga nagtapos ng kanilang pag-aaral sa taong ito. Chairman, maitanong ko lang, paano kung wala malang hiling mag-aral ng degree course ang isang tao? O kaya talagang hindi nila afford mag-aral? Does it mean that he is a little or no chance to improve his life? Magandang tanong yan, Lorraine, dahil nasa eskwelahan pa rin ang susi niyan. At para sa mga hindi kayang tustusan ang kanilang college education, meron naman mga technical at vocational institutions na nagbibigay ng skills training. Malaki rin ang demand nito maging sa ibang bansa. So, ito po yung opisina namin, yung City Training, Employment and Cooperative Office. In short, yung CITECO. We're handling 3 divisions. Yun nga po yun, yung training center. This is specifically dati pong TESDA. Ito po ay dating managed and operated by TESDA. At we just requested for the devolution. Yun po yung ibig sabihin ay hiningi po namin sa TESDA na kami na ang mag-operate, mag-manage. We are conducting in-house trainings and community-based trainings, meaning yung community-based po is outside the training center itself. No? By nature po, wala po talagang bayad. So, lahat po ng mga trainings na kinoconduct natin, either center-based o community-based, ay libre po. So, wala pong binabayad na registration fee. But just to sustain the trainings, no, humihingi po kami ng tulong sa mga trainees themselves para po doon sa mga materyales, yung mga training materials na sila mismo ang gagamit, sila mag-uwi. Hindi po nila binabayad sa amin yung pambili ng ano po. Nag-aral sa isang computer school si Jeff at nang magtapos siya ng kurso, kumuha siya ng exam sa TESDA para i-accredit ang kanyang mga natutunan. Nag-aral ako computer science. Mga 2 years siguro, after 2 years, ano yun, parang tapos na, parang ano. 150 pesos. Yan ang sweldo na tanggap ni Jeff na siya ay mamasukan sa isang repair shop sa Green Hills. May kapitbahay namin, nangangailangan yata ng marunong sa computer sa Green Hills. Pero sa cellphone yun. Sige, try ko, 2 months lang para meron akong income. Ngunit alam niyang hindi sapat ang halaga nito para sa kanyang sariling pangangailangan. Tumaas yung sahod ko na, nag-minimum na ako kasi 180 na minimum. Above minimum na ako, dinaasan akong 200. Tapos meron pa akong mga parang allowance na ano. Oh, yun, porsyento yun. Medyo parang gustuhan ko na mag-ano. At doon siya nagsimulang mangarap. Dati kasi malakas sa Green Hills. Pag naano ka, ang laki ng kita ng talaga doon. Hindi nagtagal ay nagpundar ng sariling pwesto si Jeff sa isang mall sa Cainta. Tapos yung niwipat kami dito sa sa Robinson. Para ako na nagmamanage sa mga repair, Hindi madaling makapagpatakbo ng negosyo. Di na habang tumatagas, dumadaming mga mga parang suki, customer, buong maaari, iba-ibang lugar. Medyo sa repair, okay naman sa repair. Ngunit dahil sa kanyang kaalaman sa paggawa ng sirang cellphone, maaari na siyang bumuo ng mga bagong pangarap.